ito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin, lahat. Para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Tagapamahalang hukom. Mga ka-Duterte, post lang natin ha, saglit ha. Mga idol, grabe itong napakainit na salaysay ni Senador Robin Padilla. Kasi mga idol, diretsuhan na natin, gusto nila buksan ang salin ni Inday Sara. Bakit? Kung totoo talaga ang layunin nila, itong transparency na sinasabi nila sa salin ni Inday, bakit iisang opisyal lang? Bakit si Inday Sara lang talaga? Wala nga silang basihan o tunay na ebidensya. Kumbaga, naghahanap pa lang sila ng ebidensya. Di ba? Bakit bubuksan nila yan? Baka magbakasakali sila doon, makakuha sila ng ebidensya. Ganon. Kaya dito mga ka-Duterte ha, pasensya na, natawa ako. Wala namang ibig sabihin din sa tawa ko. Kasi nga, nakakatawa, bakit kailangan buksan ang salin ni Inday? Para makakuha sila ng ng ebidensya. Ganun lang yun eh. 'Di ba, mga idol? Oh, ngayon nagsalita si Robin Padilla dito. Alam naman nating lahat diyan mga ka-Duterte itong nangyayaring korapsyon. At alam natin diyan, 'di ba? Mahirap magsalita pero alam natin may mga involved din ng mga senador, 'di ba? Kung sakali base pa ni Senador sabi nito ni Attorney Respicio, kung sila at kung papayag sila, o kung sabi pa ni Robin pa rin, lahat tayo pantay-pantay. Buksan na natin lahat. Ganun dapat. Mas tama to, mas tama yung sinabi ni Robin Padilla. Pare-pareho tayo dito. Oh, di ba? Oh, Padilla sa mga kapwa senador, buksan ang lahat ng bank records sa ngalan ng transparency. Oh, kung totoo talaga ang kanilang layunin ha, itong transparency na sinasabi nila, malabong mangyaring mabuksan yung salin ni Inday Sara. Hindi basta-basta yan, lalong-lalo na kung wala silang sapat na batayan. Kung ano talagang issue nila. Kumbaga, naghahanap pa lang sila. Itong mga salin-salin na sinasabi nila, naghahanap pa lang sila kumbaga ng ebidensya na baka dito, pag binuksan natin to makita natin dito. Ganon. Di ba? Oh, oh. Anong sabi ni may sinabi ngayon si attorney itong defense team ni Inday Sara na si Michael Pua. Oh, pakinggan natin itong sinabi niya. Tara. Saglit lang to pero may laman. Pakinggan natin kasi medyo yung sinabi niya dito may laman talaga to. Tara. In Tagalog, para po maintindihan, sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. Oh, see? Para tayo nagtatapon ng malaking lambat na baka sakali na meron silang makuhang isda na ebidensya. Oy, ginawa lang example yun ni Michael Pua, mga ka-Duterte. Ganun. Very direct ang kanyang halimbawa. Di ba? Wala silang ebidensya, mga ka-Duterte. Nagsimula sa confidential fund, napunta dito sa mga banta-banta, hanggang itong salin na naman. Ano kaya ang susunod? Malabong mangyari mabuksan yung salin ni Inday Sara. Mas malala pa nga itong mga nangyayaring korupsyon. Di ba? Samantalang kay Inday, ano bang allegation nila? 125? Tapos may issue na naman ngayon. Maniwala ako. Grabe, no? Kung ang
batas ay umiiral ng tama at pantay-pantay sa ating lahat. Itong sinabi ni Robin Padilla na katayong mga senador, bubuksan natin lahat. Ewan ko lang kung may papayag dyan. Maniwala ako dyan. Number 1 yung dalawang brothers dyan. Alam naman natin to ay nandun yung pangalan nila. 'Di ba? Nagkaroon sila ng issue. Oh, nasaan na ngayon? Itong flood control na Blue Ribbon, wala. Itong ginagawa nilang impeachment nila patungkol kay Inday Sara. Nagsasayang lang sila ng oras dyan at nagsasayang sila ng pera. Pera ng bayan yan. Lahat ng kanilang nagro-rolling-rolling sila dyan. Gastos lahat, pagkain. Oh. Bago tayo ituloy mga karit, tuloy natin itong sinasabi ni Idol Robin Padilla. Talagang tama itong sinabi ni Idol Robin. Isipin mo mga idol, oh, hindi yan abogado pero kahit paano. Di ba? Common sense na lang din. Bakit iisang tao lang? Totoo naman. Obviously, pamumulitik ka. Di ba? Ganun lang yun. Alam nilang si Inday ang pinaka malakas ngayon. Alam natin lahat yan. Kaya mag-uunahan yan silang hilain talaga nila si Inday. Transparency? Bakit yung transparency na sinasabi nila? O bakit buksan lahat? Ganun. Para walang yung parang pinipili lang nila. Hindi pwede yun. Eh, lalo na ngayon, itong ganito nila, ang mga tao ngayon, hindi na mangmang. Noon kasi, isa lang ang pinapanood natin, 2 station lang, isa, ganun. Eh ngayon, hindi na eh. Sa cellphone ka pa lang, makinig ka lang ng mga balita, talagang iba na ngayon mga ka-Duterte. Panoorin natin, tuloy natin to kay Idol Robin. Itong patungkol sa sinasabi niya. Tara. Patungkol po doon sa nangyaring ruling, nais ko lang po sanang magmanifesto. The gentleman may proceed. Ginoong tagapangulo at mga kasama, matagal ko na pong isinusulong ang freedom of information dahil ito po ay bumagsak sa aking komite. Ito po ay tunay na kailangan natin sapagkat dito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sang-ayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, ang nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ng sinumang tao ng hindi kaparaanan ng batas. Ni pagkaitan ang sinumang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Due process yun. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho ring ipinatutupad sa lahat ng impeachable officials, anuman ang kanilang pangalan o posisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Siya po ay isang huwes at ginagalang na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process. Nung una ko pong narinig kanina, na ipaliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong. Hindi sila nagsaliksik kung paanong ginagawa nila ngayon sa pangalawang Pangulo. Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas eh.
Kaya po, ang Right. hinihiling ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa Freedom of Information Bill ko. Hindi pa nga lang nagsasubmit ang House of Representatives. Bakit kung ganito ang pamantayan natin, edi buksan na natin lahat ng bank records natin. Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin. Lahat. Para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Correct. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan. Tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos at ng batas. At hinihingi ko po sa inyo na ilagay sa record ang aking pagtutol sa ruling na ito. Maraming salamat. For the record, there is a pending bill Ito mga idol no, mga ka-Duterte. as well. Kung ganito ang pamantayan, Post lang natin ha. Ang pinakaano talaga dito sa salin ni Inday mga idol. Ang gusto lang talagang itukoy ni Idol Robin Padilla, itong transparency ay dapat pare-pareho. Kung gusto nilang magbuksan itong, 'di ba? Sinabi nga niya kanina, paano ba ang paraan nyo nung panahon na na-impeach si Bongbong Marcos? Ano ba ang mga ginagawa nyo? May ganito rin ba kayo katulad ng ginagawa nyo kay Inday Sara ngayon, itong salin, 'di ba? Hindi daw sila nagtanong. Wala daw silang ganitong wala silang question, 'di ba? Dapat kasi hindi lang yung parang pakiramdam natin, dapat kasi pantay-pantay. Kumbaga parang may pinapanigan kasi pag ganitong nangyayari. Obviously naman talaga ang nangyayari mga idol, halos lahat nga sila diyan, itong mga malalapit sa mga Duterte, sabi pa nga ni Cayetano, inuubos kami, iniisa-isa kami. Ang ibig sabihin, alam naman natin si Cayetano, malapit kay Duterte, si Bongo, si Marcoleta, si Bato, si Robin, isa rin to, may kaso rin to. Hindi basta-basta, ang pinakaano lang talaga ito, due process. Kaya nga sabi pa ni Michael Pua kanina, itong defense team ni Inday na parang, kumbaga, may malaking lambat silang nagtapon dyan sa dagat, nagbabaka sakali na makahuli, at makakuha ng ebidensya. Parang ganun ang gusto nilang mangyari para buksan itong salin ni Inday Sara. Which is yan ay hindi tama. 'Di ba? Hindi tama kung meron silang sapat na batayan, may tamang legal naman na paraan, na proseso, doon dapat ganun. Pwede ganun. Pero kung ang batayan lang nila ay parang gusto nilang silipin at makakuha ng ganito, ganyan, wala silang sapat na impormasyon, ay doon talagang hindi pwede yan. Nagbabaka sakali. Kasi alam naman natin mga idol, nagsimula yan sa confidential fund, itong 128, nanganak na lang. 'Di ba? Alam natin lahat yan sa umpisa pa lang. Confidential 125. Hindi matibag ang paano nila Diyos ko po mga ka-Duterte. Ang nangyayaring nakawan dito sa atin, 'di ba? Ang sabi pa nga ni Inday, ang nangyayaring nakawan billion samantalang si Inday allegation lang ng 125. Tapos hindi nila inimbestigahan 'yon. Kaya ba sabi ni Inday, bakit ayaw nilang pauwiin si Saldico? Bakit ayaw nilang ipatawag si Martin Romualdez? Obvious naman 'yon. 'Di ba? Kasi siya ang speaker eh. Ayuda pa.
Kaya ako, sang-ayon ako dito kay Robin Padilla sa kanyang sinabi na maging ano tayo, pareho-pareho, pantay-pantay, hindi lang iisang tao. Kasi parang ang nangyayari kasi talaga dito sa kanilang trial ngayon, mga ka-Duterte, kung tayo ay nakasubaybay talaga lagi dito sa kanilang trial, walang laman. Walang laman ang taga-prosecutor, mga idol. Ang ginagawa nila talaga, naghahanap sila ng maibubutas nila kay Inday Sara. Ganon ang nangyari diyan. Kita mo, gusto pa nilang buksan ang salin. Tapos itong pagbabanta. Kung may intensyon lang si Inday Sara na totohanin niya talaga, kailangan mo pa bang magsalita sa kamera? At alam mo mismo ay ikaw ay public servant? At alam natin noon, ayan sila, ang mga Marcos, lumapit lang yan sa Duterte. Alam natin lahat, tapos sasabihin nila, mahirap ang sitwasyon ngayon dito sa Senado kasi alam natin lahat na iniisa-isa nga sila. Gaya pa sa sinabi ni Atty. Guanzon ngayon, kayong mga nandyan sa Senado, kayong mga nagpipiling-piling abogado, kayo pang kumbaga mas magaling. Ngayon, kung pag ibabatay natin dito sa trial ngayon, itong salin, wala namang problema siguro, di ba? Kung pantay-pantay, buksan lahat. Yun ang gustong mangyari. Kasi parang ano isipin nyo mga Duterte, si Inday Sara parang pinagkaisahan kaya ganun ang nangyayari. Oh. Wala silang makita ng ebidensya o maipukol. Talagang naghahanap pa lang sila. Itong allegation nila, wala namang ilang beses ba 'to yung paulit-ulit, 'di ba? Itong COA na naman. Tapos, 'di ba? Nagkakalat pa itong mga anti-Duterte. Ayun tuloy, nauna tuloy siyang nawala. Sinabihan pa naman niya si Inday Sara na may anak. Tapos nilaglag. Grabing. Na ako na lang naawa dun sa vlogger na yun. Wala na siya eh. Alam natin lahat yun. Kung sino yung tinutukoy natin. Grabe mga idol. Ako tuloy na, nung nakita ko ang kanyang mga video, grabe pa kalala pala. Never pa yan dumaan sa wall ko yung babae na yun, yung anti-Duterte na yun. Never pa dumaan. Nung nawala na siya, medyo naglabas-labas dito sa aking wall na may isang vlogger na anti-Duterte na parang naano ako. Parang higawaan, tawag yun, na curious pala. Parang hindi ko siya kilala. Pero parang sikat naman siya para sa mga ibang. Nung tiningnan ko yung kanyang laman, grabe pala magsalita itong babae. Grabe kasinungalingan ng po. Sorry. Grabe talaga. Sipin, pinagbintangan niya si Inday Sara may anak, tapos tapos may parang kachucho. Putik naman ta. Grabe. Yun tuloy. Ito, real talk tayo dito, tayong mga ka-Duterte, mga sulid. Ang pinaglalaban ng Duterte ay bansa, bayan, at tayong mga Pilipino. Yun sa yung mga iba, pinaglalaban siguro nila, hindi naman karapatan ang pinaglalaban nila eh. Yung makatao, hindi. Obviously. Gusto lang talaga nila siraan si Inday Sara. Lahat ng video na sinilip ko eh. Grabe. Naawa ako, babae pa naman. Nakakaawa. Nagpagamit siya. Sa totoo lang. Yung material na bagay mga ka-Duterte, kung magpagamit kayo dahil lang sa pera, huwag nyo na ituloy. Tayong mga Pilipino, hindi pa ba tayo natuto sa mga ilang dekada nang nakalipas? Diba? Kung wala ang Duterte, naku po, may pagbabago bang, meron ba tayong maramdaman na ginhawa kahit konti?
At alam natin mismo na dumaan ang Duterte, saka tayo nakaramdam ng yung mga subway na yan, itong pag-renovate ng mga paliparan, mga daungan ng barko, mga tulay, mga ganda. Kahit sa Mindanao, yung mga tago-tago sa itong mga kalsada, mga tago-tago. Kahit sa amin, medyo bukid na nga sa amin eh. Compostela, Bali, New Bataan. Kung alam nyo yan. Bukid, mga ka-Duterte. Dumaan si Duterte. Nung pag-uwi ko, nagulat ako, bakit sementado na? Ang sabi ng taga doon sa amin, lalo ng mama ko, si Duterte. Duterte. Ibig sabihin nyo, hindi pa dumating ang Duterte, ilang dekada na yun. Buhay pa yung mga lula-lulo ko noon. Ngayon, wala na. O, saka sila nagkaroon ng kalsada na simentado. Dahil sa Duterte. Bukid-bukid yun, ha? Bukid-bukid. Compostela, New Bataan. O, kung alam yung lugar na yan, bukid-bukid talaga. Ganon. Diba? Ang pinaglalaban ng Duterte, tapos itong patungkol sa war on drugs kay Tatay Digong. Diba? Isipin mo yan. Buwis buhay pa. Kaya maswerte tayo may Duterte dumaan sa buhay natin. Kahit hindi tayo, ako, aminado ako, halos dyan, maniwala tayo sa hindi. Kung hindi pa tumakbo ang Duterte na pagka-nasyonal, halos dyan sa Mindanao, sa atin, maraming mga dilawan dyan. Kasi noon, iisa lang ang ating napapanood. Isa, dalawa lang, ganun. Station. Di ba? Alam natin yan. Ay, mahirap magsalita ka talaga naman ang media noon ay talagang, naku po. Ngayon, hindi na sila pwedeng pakalma-kalma lang at pa-relax-relax kasi kahit ordinaryong tao, nagbabalita kung ano yung mga totoo at itong mga nangyayari. At itong mga hindi pa nababalita na mga nagawa ng mga Duterte. War on drugs. Naku po. Ang daming sumuko kahit kapitbahay mo. Tapos, itong mga biktima ng EJK, naku po. Umpisa pa lang, sinabihan na tayo ni Digong noon na tumigil na kayo. Kasi madugo ito pag hindi kayo tumigil. Presidente siya eh. Alangan namang anong gusto niyong gawin. Tama yun. Buwis buhay. Matanda na si tatay. Kung gusto niya, ano pang mangyari sa akin? Matanda na ako. Kumbaga, itudo ko na to para sa bayan. Ganon. Kita nyo kung anong sino yung mga nasagasaan niya. Mga general, mayor, hanggang sa barangay captain, barangay tanod. Kaya tayo mga idol, huwag tayo papayag. Na di baling siraan man nila ang Duterte, pero yung tiwala natin sa mga Duterte ay hindi na nila matitibag yun. Kahit kailan. Kaya ayaw nila na once umupo na naman itong Inday Sara, kasi dati nakita na nila paano umupo ang Duterte dyan sa Malacanang. Gumagawa ng magaganda, gumagawa ng pang long life para sa taong bayan, gumagawa ng mga ligasiya na mahirap kalimutan ng taong bayan at hindi na talaga mabubura. Paano buburahin nila yung ginagawa nilang Digong? Paano bubura? Kaya nga hinahanap nito. OFW pa lang talagang napakasulit. Iilan talaga dyan meron lang kasi akala nila kung di nyo kilala mga Duterte, the way magsalita, talagang iba ang dating, maangas. Lalo na si tatay, sweet lover, parang ganon. Hindi nila alam, ang mga Bisaya, ganon ang dating. Di ba? Ngayon, Inday Sara, ito rin. Bagay yan si Inday talaga kasi may tapang. Pag sino tong mga pasaway, pakain mo sa papel, yung suntukin pa naman kay Inday. Ay mga idol. Kaya itong balita ngayon, napakarami itong mga nangyari, hindi natin maisa-isa. Kasi nagsalita rin si Erwin Tulfo kanina. Nagsalita si Michael Puma, itong defense team ni Inday.
'Di ba? Kasi ito ngang patungkol sa salin, halos salin naman ang pinag-usapan ngayon, eh. Hindi nila maano yung banta-banta. Ang nangyayari nga do'n kaya nga nasabi ni Inday kasi pakiramdam ni Inday parang may banta sa buhay niya, 'di ba? Sige 'pag maano ako, oh, gano'n, 'di ba? 'Pag mawala ako dito, kayo ang anuhin ko. Ay naku po, napakahirap ang sitwasyon ng mga Duterte ngayon. Hindi lang Duterte, kahit itong mga malalapit sa Duterte. Kasi 'pag ayaw mong sumunod at ayaw mo sa kanila, tiyak parurusahan ka nila. Yan ang sinabi ni Baste. Nandun siya ngayon sa Netherlands. Ay naku mga idol. I hope na idaan sa tamang legal proseso ang ganitong sistema. Pero para sa akin, no need na buksan itong kay Inday. Ano yun? May mas malala pa nga dyan. Ito pang mga opisyal dyan. Sus, naku po. Napakaliit lang allegation nila kay Inday Sara. Samantalang iba dyan, billion-billion. PhilHealth. Ano bang nangyari sa PhilHealth? Ilang billion nung nawala doon? Naibalik ba? Hanggang na, wala pa yatang balita. Marami pa. Napakarami pang balita na patungkol sa mga budget ng Pilipinas, pambansang budget. Pero until now, hindi natin alam. At malapit ng eleksyon, ay gagamit na naman sila ng pera dyan. Hindi natin alam na nga idol. Kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino. Tayong mga mababang nasa community. Talaga, the more na kung nagutom tayo, the more pa yung magugutom. The more pa mga idol. Kaya sana, suportahan, ito lang masabi ko, suportahan natin Duterte. Kung gusto niyo maladabaw ang Pilipinas, andyan Duterte. Baka pag sila nakaupo, lahat ng mga mayor, pwede natin bigyan ng mga bus, libreng sakay. Napakahalaga ng libreng sakay. Sana, forever. Hindi natin alam kasi magastos din yan. Kahit sabihin natin tipid, meron din gagastusin. Ay, nako mga idol. Kaya ito lang ang ating mga balita ngayon. Patungkol kay Inday, itong salin niya kasi gusto nga nilang buksan. Medyo process naman eh. Kung gusto nila talaga, pantay-pantay. Labas nyo rin yung salin nyo. Diba? Kaya I hope mga ka-Duterte, mag-ingat tayo ngayon kasi itong nakarang araw, kahapon, dyan sa Liwasang Bonifacio, nagtipon-tipon ang ating mga kababayan at itong mga taga-suporta ni Inday Sara. Diba? Hindi lang kay Inday, pati kay Tatay Digong, basta Duterte. Halo-halo na yung mga idol, mga nandun. Hindi lang isang grupo sila nandun. Taong bayan, daming tao. Kaya mag-ingat kayo dyan mga idol kasi hindi natin alam, baka may nag-iwan ng gamit. Maging vigilante lang sa palibot. Mag-ingat talaga. Kasi ang buhay ay hindi na wala nang rewind. Wala nang rewind. Kaya maraming salamat mga ka-Duterte, mag-ingat. Idol Robin Padilla, thank you sa kanyang maliit na mensahe, mensaheng pantay-pantay lang. Bakit iisa ang pinipili? Diba? Ganun. Dapat, kung transparency talaga, dapat lahat. Para walang masabi. Okay? Kaya thank you mga ka-Duterte Sulid at magandang araw sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya hanggang dito lang tayo mga idols, hanggang sa muli. Kaya thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. Maraming salamat. Duterte Sulid! Mga idol, ingat!